journey nila doon sa transition. Parang insinare nila yung public shame, yung depression. Ikaw may ganun ka bang experience? Actually, si Jake Zayers nagta-transition na talaga siya, nag-top surgery din siya. Si Aiza yata parang hindi pa siya. Pero talagang mayroon, dadaan ka dun sa... Kasi para kasing tinatago siya eh. Parang may mali sa'yo pag gagawin mo to. Kaya nga itong Transmillion is really an eye-opener and malaking embrace siya sa community. Kasi to let everyone know na hindi ka nag-iisa, pwede mong gawin with the right guidance. Pero so far, ano yung mga experiences mo na? Sa pag-vlog lang namin, kahit sa family namin, kahit may bata, talagang may basher. 2025 na, pero talagang sobrang dami pa rin na ang black and white lang yung kanilang perspective. Pero sa family mo, wala naman? Sa family ko, wala. Ano naman, sa umpisa, syempre parang pag magta-transition ka, papatap surgery ka, sasabihin nila, bakit mo pa kailangan gawin? Okay ka naman. So usual yun yung mga sinasabi ng parents. Pero if you guide them, pakita mo sa kanila na sa tamang daan ka, mayroong tamang proseso, safe ka, supportive naman sila. Ayan, paano po kayo natulungan ni Doc to make sure na you're really psychologically ready to go through the transition? Actually, yan yung una kong problema before. Gusto kong mag-transition, pero natatakot ako. Kasi meron talaga siyang mga side effects ng like may mga namamatay. Tapos yung mabigat siya sa liver mo. So, natatakot akong gawin siya. Pero nung pupunta ako kay Doc JP, in-enlighten niya ako. Binibigyan niya ako ng tamang guidance, in-assure niya ako. Tapos may mga papagawa siyang test para i-back up yung safety talaga. So, he'll make sure na okay ka. Hindi ka niya papasisimulan kung hindi ka perfectly ready. Yung question na po regarding sa support network, since na-mention yung mga po first families po, na syempre not all trans men are lucky to have that support from their family. So, kailangan po ba families lang? Okay lang po ba kung friends? Or parang like friends na parang kasama nila sa bahay? Well, it's the best, no? Kumbaga yun yung gold standard kasi when it comes to the moral support, it should be the first family. But syempre sa panahon ngayon, we cannot really determine who would have a supportive na family compared sa wala. But syempre parating ginagawa ko doon pagka ganun. Kaya pwede naman yung friends, pero as much as possible, I want the first family because ang ginagawa ko is ino-orient ko ng maigi yung pasyente. And then later on, sinasabi ko, why not bring your parents here or mother mo or kapatid mo man lang muna para lang at least they would hear na wag mong sabihin na may schedule ka na. Sabihin natin na gusto lang din nilang marinig kung ano man yung sasabihin ng doktor, kung paano ba yung proseso and how they can support you. So, unti-unti, minsan, isang kapatid, tapos kino-convince na rin niya yung nanay niya muna na sumama sa consult, so another consult ulit, kakausapin mo sila ulit. Tapos later on, nandiyan na yung ibang mga kapatid, nandiyan na yung father. So, unti-unti talaga. It's a process. So, hindi kasi ako nagmamadali when it comes to this type of procedures. Kasi it's really something that we really have to prepare, not only the patient. Kasi syempre, sino mag-aalaga sa kanya during the healing process? Yung first family din. And syempre, mas maganda rin that the entire family is giving her or him the full support para at least mas yung moral niya mas maganda, mas positive yung outlook niya. Unti-unti. Usually naman so far when I talk to them, siguro I really take time to talk to them kasi. So nako-convince ko naman na papaliwanag ko naman ng maayos. And pag nakakausap ko sila, sinasabi, Dok, buti na-explain mo sa amin na ganito yung proseso kasi in-expect namin ganito ganyan, baka may mangyari, alam mo yun. So pag nalaman naman nila yung procedure and the preparation na you're really meticulous in terms of that, naiintindihan naman na nila. Meron po bang encounters na kunwari, nagko-consult na po kayo with the first family, tapos biglang hindi po natuloy? Para nag-ano na? Together with the first family na hindi natuloy, siguro wala namang hindi natuloy, pero merong mga na-reschedule. So parang there was an instance na parang inantay pa nila yung isang kapatid na umuwi from abroad na magbabakasyon naman in 3 months time. So ganun lang naman, pero usually natutuloy naman siya. Kasi when the patient comes into you, they're really motivated na eh.
kumbaga, the time that they seek consult, talagang 100%, desidido na talaga yan go na yan talaga. So, talagang ako, dinedelay ko lang sila na kailangan nandito yung family mo, mas maganda.